Good morning po sa lahat. Sa mapagpalang umaga po sa lahat. Ngayon is June 2. Ayun, kung makikita nyo po sa unang video natin, kuha yun kagabi, yung short clip natin na sa unahan. Grabe, natake po tayo ng kidney stone. Lesson learned talaga. Kaya mapapayo ko po sa inyo mga kalingap. Maging po tayo, responsable tayo sa mga kinakain natin. Kailangan talaga yung proper diet. Kahit pasabihin mo malakas kang kumain ng malakas kang uminom ng tubig. Ayun po, kahit na malakas tayo uminom ng tubig, kung tayo naman ay nagpipigil, mahilig po tayo sa mga soft drinks, mahilig po tayo sa mga maalat, saka mga mantika po. Kailangan talaga po tayo, healthy diet. Grabe. Alam niyo ko po kung naramdaman yung naramdaman ko kagabi. Grabe talaga. Talagang hindi ko malaman kung anong gagawin kong pesto ko. Babaloktot ba ako? Tatagilid? Grabe, pagka yung nakaplat ako, kailangan steady lang. Pag nakaplat ako na higa, kailangan steady ko lang yung yung paghiga ko. Grabe ang sakit. Kasi yung meron ng kidney stone sa right kidney ko. Bali, parang nag-move siya. O parang gumalaw or bumara. Grabe. Tapos yung grabe dry ng lalamunan ko kagabi. Tapos ang panlasa ko parang ang pait-pait. Kaya talagang lesson learned. Grabe. Kulang na lang umiyak ako sa sakit. Akala ko yung mga ganun kidney stone normal lang, common lang sa mga lalaki. Parang hindi siya masakit, kayang tiisin kasi mataas yung pain tolerance ko Pero yung naramdaman ko gabi, grabe, sana hindi na maranasan ng iba. Sana ito, makatulong to sa inyo mga kalingap. Ayun, sana makatulong to maging aware, maging aware tayo sa lahat ng bagay sa ating lifestyle at saka yung mga kinakain natin. Number 1 yung nagpipigil lang yung nagpipigilin yan. Kasi driver kasi ako, kaya ganun yung nagpipigil lang Ang lesson learned dito yung kahit pasabihin mong busy ka, bibigyan mo talaga ng time na iihi ka. Tapos huwag ka masyadong abuso sa katawan mo. Yung kumain ka ng proper diet. Grabe. Alam mo kung mataas ang pain tolerance ko kasi meron akong mga tattoo sa katawan, lalaki, pero grabe, giba talaga ako, grabe sakit. Hanggang sa nagpa-inject na lang ako ng kung tutuusin, ayaw ko nga magpa-inject ng pain reliever. Kasi minsan mas delikado pa siya pag gagamit ka ng ganun. Mas may mga side effect, pero wala, hindi ko kaya. Kailangan ko talagang makapagpahinga, may pahinga yung sarili ko, lalo na kagabi. Madaling araw na, grabe, around 1 o'clock, ang sakit. Ay, sabi ko, ayun lang, sinamahan lang natin ng nagpray lang tayo. Walang ibang makakatulong sa atin, siyempre yung Panginoon. Pero buti na lang yung nanay ko nga may edad na, sinamahan tayo dito sa ospital. 2 hospital pa yung yung pinagdalhan sa atin, kasi yung una walang walang urology kasi gawa ng holiday kahapon, July 1 holiday dito sa Hong Kong, so walang gaanong doktor. Kaya nilipat pa nila ako, tinravel pa ako. Tapos siyempre kahit pasabihin mo natatagtag, ay grabe sakit. Parang nababayo yung right yung lower back ko sa right side. Sakit talaga. Ngayon pa siya naman, may pain pa siya, pero kaya ko nang ito tiisin na lang sa Tagalog kaya yung pain tolerance ko mataas kasi.
Tapos sabi sa akin ng doktor kanina, yun, sa awa ng Diyos, i-discharge daw ako ngayon, pero bibigyan ako ng gamot. Kasi ang paliwanag niya sa akin, kaya kong labanan yung sakit. Kasi normal daw lang daw yun, kasi maliit lang naman daw yung kidney stone. So bibigyan na lang ako ng gamot na pang plus, para ma-plus yung ano, kasi yung pag na-plus na raw yung kidney stone, yun ang mas masakit. So kailangan ko raw maganda sa ganung bagay, pero discharge na tayo, hindi tayo mamaya-maya. Ayun po, discharge na tayo mamaya. Siguro mga hapon ma-discharge na tayo, kasi medyo okay naman na po yung pakiramdam natin. Kahit na medyo masakit pa rin yung kanan, pero hindi na katulad kagabi. Kasi kailangan talaga ng bed rest, yun ang payo ng doktor. And then kailangan ko nga talaga paghandaan yung pag uminom ako ng gamot, kasi bigyan lang ako ng gamot na pamplas ng kidney stone. Masakit daw yun. So hanggang bukas lang yung ko. Ang tawag nito yung aking bed rest. So when is Thursday, balik na tayo sa trabaho. Sana okay na ako hanggang mamaya. Okay, bukas okay na, totally recovery na. Kasi hindi naman agad lalabas yung kidney stone eh. So gamot lang muna, magagamot lang muna tayo. Bibigyan tayo ng gamot ng doktor. Ayan po, salamat po sa mga nagpray, yung mga kasama natin dito, yung mga Kalingap Mari, mga Kalingap Warrior po, at for sa aking family, yun na lang po ang may papayo ko sa inyo. Talagang po tayo, maging health conscious po tayo. Iba po talaga, iba na po yung mga sakit naman. Tsaka hindi ko sukat akalain na ganun pala kasakit talaga yung yung merong kidney stone pag umatake. Grabe, parang hinihiwa. Pakiramdam mo parang may humihiwa dun sa loob ng likod bahagi ng babang bahagi sa likod mo, sa may lower back mo. Sige na po, pasensya na po kayo talaga ito lang po. At least para alam nyo po na sa mga supporter po natin, ayan, po tayo nakakangiti. Naalala ko po yung pag gumagawa tayo ng reaction, ayan, siguro muna tayo, rest day po muna tayo ng mga 2 araw hanggang bukas po. Try natin bukas ng gabi, malay po bukas tanghali kung pwede na po tayong gumawa. Wala naman tayong pasok bukas. Ayan po, sana po maging rin po to, may mapulot po kayo kahit paano sa ating dito sa vlog na to. I-upload ko po to na maging po tayo maingat sa ating sarili. Yung healthy diet po, number 1. Hindi porket marami kang tubig na inom, hindi ka na magkakaroon ng kidney stone. Mali po yun. Meron pa rin po mga iba na bad habit. Kung mahilig ka sa maalat, nagtitiis ka, wala rin. So kailangan kahit malakas kumin ng tubig, iwasan mo pa rin yung mga pagkain na nakakakuha ka ng kidney stone. Maalat, noodles, napahilig tayo dyan, soft drinks, saka mga mantika po. Ayan po, babay po muna at update ko na lang po kayo mamaya pag nakalabas na tayo dito sa hospital. Ayan po, maraming salamat po sa nagpaabot po ng nag-pray po sa atin na naging maayos po at maliit po maliit lang po na kidney stone. Buti na lang ganun po at siya surgery, hindi siya i-operan at madadala po siya sa gamot. Ayan po, babay po muna, isang kapagpala po, babay po. See you po, update ko na lang po kayo po nakalabas na po ako ng hospital. God bless you all po, mga Kalingap po. Bye po.